na sa panay salita lang, sa forma lang, pero yung karakter ng Diyos, yung pinakamahalaga na gustong makita ng Diyos sa bawat isa sa atin, na mahayag yung kanyang karakter sa bawat isa, baka po yun yung ating makaligtaan. Panay ang usapan natin about faith, law, hanggang sa salita at forma lang tayo. Pero ang gusto po ng Diyos, mga kapatid, ay makita o mahayag sa ating mga buhay sa bawat isa yung karakter ng ating Panginoon. So yun po yung mahalaga. Ano? Tamang pinag-uusapan natin yan, faith and law. Faith and law. Huwag po natin kaliligtaan yung naging karanasan ng matandang bayan ng Israel. Baka po tayo ay ma-reject din. Inaasahan natin na tayong lahat ay sasalubong at pupunta sa langit. Baka hindi po natin alam, matagal na pala tayong ni-reject dahil hindi makita sa ating mga buhay yung karakter ng ating Panginoon. Hindi po ba sabi niya doon sa 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na itong ating katawan na ito ay templo ng Diyos at dito siya maninirahan? Kung paano pong pinagawa niya ng sanctuary ang bansang Israel para siya makapanirahan. Ang problema, nung dumating, hindi siya tinanggap ng mga tao. Baka po sa atin din ay ganun ang mangyari. Usapan tayo ng usapan ng law and faith, pero yung karakter ng Diyos ay hindi naman po makita sa ating mga buhay. Yun lang po, at happy God first morning. Thank you po kapatid sa maganda po ninyong ibinahagi bilang bahagi ng ating pong Lest We Forget reflection. Opo, ang ating kasi po yung ating narinig na binasa po kanina po ay talaga pong tumatalakay po doon sa dalawang uri ng katuwiran doon ayon dito sa ating babasahin. Lest We Forget, devotional book. Ang katuwiran ay sa pamagitan ng pananampalataya at ang katuwiran daw po ay tinatalakay po nitong ating aklat na ay sa pamagitan ng mga gawa. Kaya nga po binanggit po yung mga pagtutol sa history nila Smith, nila Butler at nila Ballinger, ukol doon po sa katuruan ng pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya na alam naman natin na ipinaglaban noon mga kapatid nila Wagner at Jones noong 1888. At ipinapakita po na ang dugo ni Kristo lamang po ang makapag-aalis ng lahat ng ating kasalanan. At hindi ng ating sariling pagsusumikap o pagsunod. Kaya gayon pa man na ang sabi talagang malinaw naman po na binigyan din diin ni Apostol Santiago. Alam naman natin na ang pananampalataya talaga ang ugat, at ang mga gawa ay bunga lamang nito. Happy God first morning po. Meron pa po ba tayong reflection dyan na maririnig? Tingnan ko nga po sa chat. Wala pa po. Ayun. Parang wala po. Ayun, ang sabi ni kapatid na Jomar Merioles, how many have come to Christ, ready to cast their interests in with his, and like the rich young ruler earnestly desiring to inherit eternal life. But when the cost is presented to them, when they are told that they must forsake all, houses and lands, wife and children, and count not their lives dear unto them,
They go away sorrowful. They want the rich treasures of heaven and the life that measures with the life of God, but they are not willing to give up their earthly treasures. They are not willing to surrender all to obtain the crown of life. Ayun, ayun po dun sa quote, no po? Thank you, kapatid na Jomar Merioles, sa inyo pong sinend na quote. Time check po natin, 4:34 in the morning. Happy God first morning, mga kapatid. At ang dami pa nating mga oras ngayon sa umagang ito para magnilay-nilay. Ano po? Ibibigay po sa inyo ang pagkakataon muli para ibigay niyo po ang inyong reflection sa ating pong Lest We Forget devotional readings for today. At mamaya po ay ipaglilingkod po ng ating speakers sa Councils on Stewardship, ano po, ni Sister Luisa. Check mo nga po kung nandito na sa ating platform si Ma'am Maria Luisa. Patid. Mamaya pa naman pag ano po, after nung God First video. Okay mga kapatid, tayo ay magpapatuloy kung okay na po ang ating mga narinig na Bible readings and lest we forget readings, ano natin, no? Devotion readings. At salamat po sa dalawa nating kabataan na nagsipaglingkod nito, ano po? At sa inyo din pong nagbahagi ng ating reflection. So, time check, 4:36 in the morning, mga kapatid. Ano po, nandito na po ba si mamaya, para mamaya po ang ating speaker sa ating Council of Stewardship book? Wait nga po, kung check ko lang po kung nandito na si kapatid na Luisa. Kapatid, nandito ka na ba? O Maria Luisa Loretta, kapatid? Hindi pa ata nagpaparandam si kapatid natin. Sa ating pong host ng admin natin dito, recorded po ba yun sa kanya? Ayun, may chat. Okay. Mga kapatid, ano pa po ang inyong reflection habang hinihintay natin ang ating speaker for today sa ating Stewardship Councils on Stewardship book? So,
Sige po, baka po meron pa pong gusto mag-reflect po sa ating pong lest we forget devotional readings. E-L-F-O-N-E-A-I-P. God first morning po, mga kapatid. Pastor Noel, maganda itong binasa ng ating kapatid. Sige po, Pastor. Maganda po yung nabanggit na yung dalawang katuwiran, yung righteousness of God. Ito lang po yung makapagliligtas po sa atin mga kapatid. Kaya po tayo pong lahat ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon. Dito po pinakita ni Wagoner at ni Jones na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoon, hindi katuwiran ng tao. Kaya nagkaroon po ng malaking paglalaban dito sa Minneapolis session ng 1888. Sapagkat si Butler ay nagsasabi na at tayo maliligtas sa pamamagitan ng katuwiran ng tao. Pero salamat po sapagkat ginamit ng Diyos si Wagoner at si Jones para ipahayag na ang katuwiran ng Diyos o biyaya ng Diyos ang siyang makapagliligtas sa tao. Kaya ito po isang paalala po sa atin mga minamahal kong mga kapatid na ang katuwiran lang po ng Diyos ang siyang makapagliligtas po sa atin. Ang kanyang biyaya upang tayo patuloy na magkaroon ng isang buhay na malapit sa Kanya. Amen. Opo, Pastor Ernie Marie, napakaganda po na ating narinig mula po sa inyong binahagi. Ano po? Yung pagiging malapit natin sa Panginoon Diyos ay napakahalaga po. Kaya totoo po na tayong lahat po, ano po, ang ating pagsampalataya sa Kanya napakahalaga. Yung pong ating pananalig, ano po, patuloy pumasalig po doon sa pangako at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya, salamat po. Baka meron pa po nais po magbahagi po ng kanilang insights, reflections, o takeaway sa ating pong lest we forget devotional readings for today. Nandito na po ba si Ma'am Maria Luisa, ang ating speaker sa stewardship? Ma'am Luisa, nandito na po ba kayo sa ating po platform? Parang wala pa po, Pastor. Wala pa, ano? Mamaya po yung ating pong sa ating pong isasagawa po silent prayer and acts prayer po. Ano po? Ang ating po mangunguna mamaya po sa ipaglilingkod po ni Pastor Ernie Marie na adoration and confession po. Ano po? At mamaya pwede ko bang i-request dito si kapatid na Rhea, kapatid ng kapatid na Rhea, gising ka na ba? Necesito?
Okay, and time check for o'clock and 44 in the morning. Check lang natin ang ating speaker for today sa Counsels on Stewardship book. Wait lang po natin siya, baka na-delay lang ang kanya pong internet connection. Si kapatid, Pastor Mykens, nandiyan ka ba, kapatid? Pastor Mykens, Samuel. Itong mga tinatawagan ko po, medyo hindi yata. Manuel, habang andyan pa si Father Melvin, mag-play muna nung kanyang stewardship video bago tayo bumasa ng stewardship. Sige. Ating pong i-request si Father Melvin na i-play yung stewardship video. Sige po. Pastor, closing prayer muna tayo sa first part po, Pastor Noel. Closing prayer. Sige po. So, mga kapatid, atin na po tayo po yung mananalangin na sa unang bahagi, sa tapos ng unang bahagi, at salamat po sa inyo po pagising at pagsama sa ating umagang ito. Let's pray po, mga kapatid. Muli, Diyos amang banal, salamat po na marami sa mga natutunan po namin mula sa mga bilang chapter 34 at doon po sa Lest We Forget devotional book readings ngayong pong umaga ito na ipinaglingkod ng dalawa naming kabataan. Salamat sa kanilang paglilingkod at sa kanilang pamamahagi ng mga inyong mga mensahe. At tunay po, Panginoon Diyos, na naunawaan namin na kayo po ay Diyos na may kaayusan kung paano po ninyo, Panginoon Diyos, na binigyan ng pagtatagubilin at pag-aayos para doon sa pagbabahagi doon sa lupang pangako ibinigay po ninyo. Ganon din po, Panginoon Diyos, kung paano po nalaman din namin ngayong umagang ito sa unang bahagi na ang aming kapatawaran sa aming mga kasalanan ay dahil po sa inyo pong pag-ibig sa amin, sa inyo pong natigis na dugo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, at iniligtas kaming lahat. At dahil doon, Panginoon Diyos, ang aming pong pagsampalataya sa inyo, patuloy po namin ito, Panginoon Diyos, ipagpapauna at ipaglilingkod kayo. At muli salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pangunguna pa rin sa unang bahagi at magpapatuloy pa kami sa aming pa pong susunod na paglilingkod sa God First Morning Program. At ang aming pong mga kapatid na narito at sumusubaybay pa, Panginoon Diyos, pagpalain po sila, Panginoon. At patuloy po namin kayo maitaas palagi, mabigyan parangal. Salamat po sa inyo pong nagliligtas na pag-ibig sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire.
However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Prepare to meet our God, mga kapatid. So bago po basahin ang ating Council on Stewardship, another video po ng God First video po ang ating po saksihan. Kailan isinilang ang katapatan? December 21. Offertory Reading Devotional. Ang Panginoon ang magiging aking Diyos, at ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Genesis Kapitulo 28 versikulo 21, 22. Ang mataas na isyu ng kawalan ng trabaho'y isa sa suliraning hinaharap ng sangkatauhan ngayon. Kahit na sa mga mauunlad na bansa, ang bilang ng mga taong hindi kabilang sa mga magtatrabaho ay tumaas ng malaki. Kailangang tingnan natin ng masinsinang pag-usisa ang ilang aspeto ng araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya sa iglesyang walang regular na kita. Ang pangunahing alalahanin ay tulungan sila sa kanilang pangunahing pangangailangan tulad sa pagkain at tirahan. Maaari rin tayong tumulong sa uri ng mga pagsasanay na makatutulong sa mga lalaki at babaeng humanap ng lugar ng pagtatrabahuan. At ang lahat na iniaalok na tulong, dapat isasaalang-alang ang mga sumusunod na payo. Siya na nakakasumpong ng kahabagan, gawin iyon nang may kasiglahan. Roma Kapitulo 12 versikulo 8. Ang isang panuntunan para sa walang regular na kita ay pagpapakita ng katapatan sa pagtatapat sa ikapo at mga handog.
Maaari kang magtaka, paano ako magtuturo ng katapatan sa ikapo at mga handog sa isang taong wala namang kita? Madalas nating iniisip na maaari lamang tayong maging tapat sa pag-iikapo at paghahandog kung mayroon tayong halagang madadala sa iglesia. Gayunpaman, nagpapahayag ang aklat ng Genesis na si Jacob, ang pangalawang nabanggit sa Bibliang nag-ikapo, na nagbigay ng ikapo kahit wala pang trabaho, nasa pagtakas siya noon at bato ang kanyang inunan. Genesis Kapitulo 28 versikulo 10 hanggang 22. Nagtuturo ito sa ating bumubukal ang katapatan sa isip at puso ng mananampalataya, kahit bago pa makapagdala ng anumang halaga sa kamalig. Ang isang taong walang kita na pinipiling maging tapat sa ikapo at mga handog ay hindi dapat mag-isip na hindi siya tapat. Kailangang pagtibayin ng taong ito ang kanyang pagtatalaga ng katapatan sa ikapo at maaari ring magpasya ng porsyento para sa pagbabalik ng regular na mga handog. At pagkatapos ay kanyang ihaharap sa Diyos ang kanyang pagnanais na ang kanyang pagtatalagang maging tapat sa ikapo at mga handog ay matatapos at hindi na lang isang pagpapasya kundi nagiging pagkilos, mula sa sandaling nagsimula siyang magkaroon ng regular na kita. Walang sino mang may matatag na layuning maging matapat sa Diyos ang dapat makadama na hindi siya tapat dahil lang wala siyang kita. Panawagan: kung may regular kang kita, pagtibayin mo ang iyong pagtatalaga sa pagtatapat at tumulong ka sa isang walang trabaho sa pamamagitan ng pagkain, pananalangin, at paggabay. Kung wala kang trabaho, pagtibayin mo ang iyong pagtatalaga sa pagtatapat sa Diyos at manatili kang humingi ng kalakasan at karunungan sa Kanya hanggang sa makasumpong ka ng trabaho. Muli po, happy God First Morning. Ang oras po natin ay 4:56 in the morning. So, bago po kuhanin ang pagbasa, check ko ulit po kung nandito na si Ma'am Maria Luisa. Nandito na po ba sa ating platform? Bilang ating Stewardship Councils on Stewardships book speaker. Wala pa po ano. Sige po, at akin na pong babasahin ang ating pong Councils on Stewardship. Chapter 65 na po tayo mga kapatid. Ano po? Na ang titulo po nito, ang gantimpala bilang motibo sa paglilingkod. Paulit-ulit na sinabi ng tagapagligtas, marami ang nauuna ay mahuhuli, at ang nahuhuli ay mauuna. Ibig sabihin ni Jesus na ang mga taong nasa kanyang gawain ay hindi dapat uhaw sa gantimpala, ni mag-isip na dapat silang bayaran sa lahat ng kanilang ginagawa. Nais ng Panginoon na iba ang daluyan ng ating isipan, sapagkat hindi siya tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Hindi siya humahatol batay sa panlabas na anyo, kundi tinataya niya ang tao ayon sa sinseridad ng kanyang puso. Yaong mga naglingkod na may tunay na sakripisyo at pagpapakumbaba, sila ang mahuhuling mauuna. At ang mga manggagawang unang tinanggap sa ubasan ay kumakatawan sa mga may inggitin, mapagmataas sa sariling katwiran, at inaakalang karapat dapat silang bigyang pansin higit sa iba. Ngunit sinabi ng may-ari ng ubasan sa nagtanong kung bakit mas malaki ang ibinigay sa iba, kaibigan, hindi kita ginawan na masama. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Tinupad ko ang aking kasunduan. Sa isang panlabas na pananaw, nararapat lamang na ating igalang
ang gantimpala ng kabayaran. Ngunit habang kinikilala natin ang pangako ng pagpapala, dapat tayong magkaroon ng ganap na pagtitiwala kay Hesus Kristo. Naniniwalang siya'y gagawa ng tama at gagantimpalaan tayo ayon sa ating mga gawa. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngunit nais ni Jesus na hindi tayo masyadong masigasig sa gantimpala, kundi natuparin natin ang kalooban ng Diyos dahil ito'y tama kahit wala mang kapalit. Si Pablo ay patuloy na tumingin sa korona ng buhay na ibibigay sa kanya. At hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng umiibig sa pagdating ni Kristo. Ang tagumpay sa pananampalataya kay Jesus ang dahilan kung bakit napakahalaga ng korona. Lagi niyang itinataas si Jesus at lahat ng pagmamapuri sa sariling galing o tagumpay ay hindi karapat-dapat. Huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, ni ang makapangyarihan sa kanyang lakas, ni ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang dapat magmapuri ay ang nakauunawa at nakakakilala sa akin na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, katarungan at katwiran sa lupa. Sapagkat sa mga bagay na ito, ako nalulugod, sabi ng Panginoon. Yaong tatanggap ng pinakamasaganang gantimpala ay ang mga nagsanib ng kanilang kasigasigan at gawa sa malambot na malasakit para sa mahirap. Ulila, inaapi, at dumaranas ng hirap. Ngunit yaong lumalampas sa tabi, abalang-abala sa mga malalaking gawain at walang oras para sa mga binili ng dugo ni Kristo ay mahuhuli at magiging huli. Ang tunay na ugali ng puso ay lumalabas sa gawa. May mga nasa paligid natin na may maamo at mapagkumbabang espiritu. Ang espiritu ni Kristo na gumagawa ng maraming munting bagay upang tumulong sa iba. At iniisip nilang wala lang ito. Magugulat sila sa huli na pinansin ni Kristo ang mabait na salitang ibinigay sa nawawalan ng pag-asa. At ibinilang maging ang pinakamaliit na handog na ibinigay para sa kapakanan ng mahirap na nagdulot ng kaunting sakripisyo sa nagbigay. Sinusukat ng Panginoon ang Espiritu at ginagantimpalaan ayon dito at ang dalisay, mapagkumbaba at parang batang pusong may pag-ibig ang siyang nagpapahalaga sa handog. Yun po ang ating babasahin mula sa Councils on Stewardship, mga kapatid, no? Ano po ang inyo napansin, mga kapatid, sa aking pagbasa? Anong mensahe at refleksyon ang inyo pong nakikita po dito, mga kapatid? Anong insights po ninyo sa lahat po ng sumusubaybay po nito na ating pong pagbasa po nito? Na the place of reward as a motive in service. Meron po bang gusto mag-reflect, mga kapatid? Magbigay ng kanyang insights? Pastor Noel, ako po. Ay, sige po, kapatid na Melvin. Thank you. Sige po. So, ayan, isang magandang lesson ito sa atin, po. Kasi maraming nagkakamali sa atin, So, madalas na tayo ay naglilingkod kasi mali yung ating pananaw, Kala natin ay
maglilingkod ako para ako ay maging magkaroon ako ng nag-aantay tayo ng kapalit, mga kapatid. Nag-aantay tayo ng kapalit. Gusto kong maligtas, maglilingkod ako. Ayan, yung napakadalas na ating iniisip. Ano po? Sa chapter na to, tinuturo sa atin yung tungkol sa tamang motibo ng paglilingkod. Ano po? Bakit ba tayo maglilingkod? Ano ba yung motibo natin sa paglilingkod? So yan, tinuturo sa atin. Ano? Sinabi dito sa unang bahagi na binasa natin, ano? Ito yung, sabi, maraming mga una ang magiging huli. Si Jesus ang nagsasalita dito sa Matthew, ito Matthew 19:30, tsaka sa 20 verse 16. Sabi ni Jesus, maraming mga nauna ang magiging huli. At ang mga huli naman ay magiging una. Kita niyo po, mga kapatid. So, maraming mga nauna, sila pa pala yung magiging huli, mga kapatid. Ano? Bakit? Kasi tinitingnan nila, mali yung kanilang motibo ng paglilingkod, mga kapatid. So, hindi porket nauna na tayo, marami na tayong nalalaman, masipag tayo maglingkod. Tayo na yung mauna. Ano pa, maaaring nagkakamali tayo, no? Sabi dito ay, ang paglilingkod ay hindi dapat nakasentro sa gantimpala o kabayaran. So, mga ganito, ang ating bang pagiging tapat na katiwala ay paglilingkod? Yes, isa sa paglilingkod. Bakit? Ito ay nakakatulong sa gawain ng Panginoon, yung ating binibigay na COP. Ngunit huwag sana nating hintayin yung magandang kapalit nito na material blessings. Meron akong narinig minsan, hindi ko alam, sa reflection din, ano? Ang gusto ko sana i-correct, pero ako naman nahihiya, baka ako'y makatisod. Abay, kaya daw siya mag-COP dahil maraming blessing na dumarating sa kanya. Ano po, paano kung wala ng blessing na material dumating sa iyo? Hindi ka na maglilingkod. Ganon. Kakamali yung iba, ano po. At halimbawa, ito naman, ako'y maglilingkod ako at ako'y palaging active sa church. Ako'y palaging magpapasa ng Bible, mananalangin, connected ako kay Jesus. Palagi akong susunod sa kanyang kalooban para hindi ako magkasakit, para ako'y mamuhay ng masaya, para ako'y mamuhay ng masagana. Nagkasakit ka ngayon. So, tatalikod ka na ba sa Panginoon? So, ganun na po. Ang paglilingkod daw ay gagawin natin dahil sa ating pag-ibig kay Kristo. Dahil gusto natin siyang ipaibalik yung mga blessings na tinanggap natin sa Kanya. Yung kaligtasan na tinanggap natin sa Kanya. Hindi tayo maglilingkod dahil gusto nating maligtas. Ano? Karugtong ito nung kanina sa Let's Not Forget. Yung dalawang katwiran na yung ating yung your true righteousness, ano po, na parehas na katwiran. Ngunit paglilingkod na pananampalataya may gawa o pananampalataya lang na walang gawa, ano po. So ito rin, kailangan kung nananampalataya kay Jesus, iniibig natin siya, papakita natin ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Ang bunga ng ating kaligtasan, mga kapatid ko, ay yung ating pagtatapat at paglilingkod sa Kanya. Yun ay ang kabaligtaran na iniisip natin na tayo ay maglilingkod para tayo maligtas. Mali po, mali. So anyway, pag di ka naman naglingkod, di ka rin maliligtas. Bakit? Hindi mo naman naipakita yung pagmamahal sa Panginoon. Maliwanag na sinasabi dito sa atin na alam ng Panginoon laman ng ating puso. Alam ng Panginoon kung ano yung motibo ng ating puso, kung bakit natin ginagawa ito. Halimbawa na lang natin yung ating COP. Ano yung motibo ng ating puso talaga? Alam ng Panginoon yan. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Ano po? Hindi natin madadaya ang Panginoon. So, napakaganda ng lesson na ito. Bibigay ko po sa iba yung mga iba pang bahagi ng reflection para naman na mas maliwanagan tayo. At andyan si Pastor Joey. Pastor Noel, andyan po si Pastor Joey. Nagtataas siya ng kamay. Bigay natin po. Amen. Thank you, Brother Melvin. Amen. Napakaganda po. Amen. Pastor Joey po. Ako po, naalala ko tuloy, Brother Melvin, yung karamihan ng ating iniisip, lagi nating ipinapangaral yung buhay na walang hanggan. So minsan yan yung ating nagiging motivating factor na kaya tayo ay maglilingkod kasi mayroong buhay na walang hanggang ipinangako sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Malimit nating marinig yan eh. Parang nakasentro tayo doon sa reward na buhay na walang hanggan.
Pero hindi dapat yun, ganun ang motivating factor natin. Kasi yung reward ay kuha na yan eh. Automatic na yan. Kumbaga ay sumusunod na yan. Sumusunod na yung mga pagpapala, yung reward. Siguro ang isipin natin ay kung papaano natin mabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon na labis na nagmahal sa atin at nagbigay sa atin ng pagkakataon upang maranasan yung buhay na mayroon tayo ngayon. So, naalala ko yung sinasabi sa banal na kasulatan, pinagtitibay ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pagtingin kay Jesus na siyang may akda nito. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mananampalatayang meron tayo ay darating sa isang punto na talagang mayroon siyang reward na tatanggapin kung matutunan lamang natin tumingin sa ating Panginoong Hesukristo. Even in a little thing, o marami mang mga bagay na yan, maliit o malaki, ang dapat maging pangunahing layunin natin ay kung paano natin tingnan si Jesus araw-araw. Okay. Ito yung pagkakamali ng mga taong nabuhay sa panahon ni Jesus Christ eh. Noong sila ay anyayahang maglingkod, ang tingin agad nila ay reward. Reward ang hinahanap. Hindi yung privilege na sila ay makapaglingkod sa Panginoon. Okay, so dapat yun yung makita natin. Kasi nga yung privilege yung tayo maging kamanggagawa lang ng ating Panginoon, isang napakalaking bagay na yan na dapat nating pasalamatan. Kasi nga, ibig sabihin, pinapaging karapat dapat na tayo ng ating Panginoon. Yung reward that will follow, so sunod na yan. Basta't naglingkod lang tayo ng merong katapatan sa ating Panginoon at siya yung ating tinitigan sa lahat ng anggulo ng ating paglilingkod. Mapa-COP man yan, mapa-visional man yan, vision man yan, ministry, whatever na mga tungkuling ipinagkatiwala sa atin ay laging kaisipin yung magbigay ng kaluguran sa Panginoon na siyang tumawag sa atin sa pribilehiyong ito. Happy God First Morning. Salamat Pastor Joey sa inyong pong ibinahagi. Ngayon po ay si Pastor Ernie Marin. Okay po, happy God First Morning po. Nakita ko po sa ating babasahin, service motivated by love and sacrifice, not rewards. Ano po? Our first motive in service must be love for God and gratitude for His grace, not the personal gain. Malaga po mga kapatid, nakapo tayo maglilingkod, tayo po ay motivated by love and sacrifice. Hindi po dun sa reward. Reward will follow. Sunod na lang po yan mga kapatid. Kapag po tayo po ay motivated by love and sacrifice, ano man ang ating ginagawang paglilingkod, ano man yung ating ginagawang ministry, ito ay may pag-ibig at ito ay ating siseryosohin. At mari po tayong magsakripisyo, mari po tayong gumastos, mari po tayong magsakripisyo ng ating panahon, ng ating resources for His mission or for God's mission. At yung reward, ano lang po yung mga kapatid, hindi po tayo nakapokus sa reward. Ano ho? Tayo nakapokus kung gaano kabuti si Kristo sa ating buhay at atin lang ibinabalik sa Kanya yung Kanyang kabutihang ibinigay sa atin sa pamamagitan po ng ating paglilingkod. God bless po. Salamat po Pastor Ernie sa inyo po magandang ibinahagi din. So muli po ay recognize natin si kapatid na Donnie bilang bahagi ng ating reflection. Sige po kapatid. Opo, God First Morning. Yung pong paglilingkod kasi natin, ito po ay yung binabanggit ni Pastor Joey na motivating factor.
ito po ay nakabase sa ebanghelyo na ating tinanggap. Kasi meron pong 4 na ebanghelyo na tinatanggap ang tao eh. Una-una po yung tinatawag na legalistic gospel. Kapag ang tinanggap pong ebanghelyo ng isang tao ay legalistic gospel, ibig sabihin kapag maglilingkod siya dahil ang iniisip po niya ay yun po yung pogi points. Marami pong nagsasabi na hindi naman eh. Ako ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo na aking pinanampalatayanan at ang paggawa ay bunga na lang ng pagkaligtas ko. Tama naman po yun. Kaya lang po, yung bunga ng pagkaligtas, nadadagdagan po yun ng parang pogi points. Di po ba yung ako ay maglilingkod para dahil ito'y bunga ng aking pagkaligtas pero may iniisip na pogi points. Ang tawag po dyan ay legalistic gospel. So yun po yung kanyang motivation ng paglilingkod. Pangalawa ay yung pong prosperity gospel na kapag yun naman po ang tinanggap ay nabanggit ni Brother Melvin niya na ako ay maglilingkod para ako ay pagpalain. So prosperity gospel naman po yan, no? Para ako ay pagpalain. Pangatlo ay yung tinatawag pong consumeristic gospel. Na kapag yun po naman klaseng gospel ang tinanggap, ang kanyang paglilingkod ay nakabase naman po na makakapag-satisfy sa kanyang mga desire at pangangailangan. Di po ba? Ang tawag po dyan ay consumeristic gospel. Ang tamang gospel po na dapat matanggap ng isang tao, yung pong walang iba kundi yung everlasting gospel na binabanggit nga po ng ating iglesia na ito po ay dala ng pag-ibig ng Diyos sa atin na lahat na lang po na ginawa ng Diyos para maiparanas yung pag-ibig sa atin. Pinatawad niya tayo bago pa man lalangin ang sanlibutan, di po ba? The Lamb of God who was slain before the foundation of the world. Na lahat po ay ginagawa niya para tayo pagpalain, para tayo maligtas, para tayo ay magmanan buhay lang hanggan. Ibinigay niya ang kanyang butong na anak. Nang sabi nga po ng may isang handa ay heaven went bankrupt when Christ died at the Calvary cross. So dahil po doon, dapat po ay may inlove tayo sa Panginoong Diyos. So ibig sabihin, kapag everlasting gospel ang tinanggap ng tao, ito po ay may inlove siya sa Panginoon. At dahil sa inlove na inlove po siya sa Panginoon, gagawin niya po ang lahat ng magagawa niya na kaya niyang gawin na wala po siyang iniisip na pogi points kapag ginagawa niya yun dahil inlove nga po siya sa Panginoon. So yun po yung tamang motivation, in love po sa Panginoon. Wala po siyang iniisip na sukli, wala po siyang iniisip na resibo sa kanyang gagawin na paglilingkod dahil in love lang po siya sa Panginoon. Yun lang po at purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Napakaganda po kapatid na Donnie sa inyo pong binahagi na yung dalisay na ebanghelyo, yung everlasting at talagang yun po ay doon ang ating pong pagtanggap po. Ngayon po ay nagtaas kanina si kapatid na Rhea. Hindi ka na ba nagtaas muli, Rhea? Magsasalita po. Okay. Sige kapatid. Ayan. So, again, sorry. God first morning po. Ang akin naman pong reflection is yung level ba ng ating relationship sa ating Panginoon. Kasi naalala ko nung ako po yung kabataan pa, talagang childish faith pa eh. Parang katulad, naalala ko nun, magbibigay ako ng offering para bigyan ako ulit. Parang ganun po. Nung kabataan pa, yun yung mga alam natin eh. Kasi bata pa tayo sa pananampalataya. Katulad nga po nung sabi ni Pablo na yung mga newly baptized, ito yung mga bata pa sa kanilang pananampalataya. So parang ako yung nag-grow din sa ganun na parang gumagawa ako kasi may kapalit. Pero yun ay nung bata pa. Pero as we grow, as we move sa ating faith, yung paglilingkod natin is nagiging normal na siya. I mean, kumbaga po ay dahil nagiging routine na siya talaga ng buhay mo na kung saan hindi naman ikaw, you're not looking into rewards lagi, kundi
parang normal na. Kung kailangan maaga sa church, maaga na talaga yung pagising mo, ganun po. Pupunta sa church, minsan may pagka-late pero nandoon na po siya. So sabi ko nga po dito, yung maturity ng faith ay nag-grow as we listen, as we study the Word of God, habang din nakikinig tayo ng mga pabalita ng ating pong Panginoon. Kaya nga, sabi ko sa akin pong personal, talagang mayroong ganitong level ng pananampalataya. Pero salamat sa Panginoon kasi tinuturuan tayo. Kumbaga po ay tinutulungan tayo ng Panginoon na makita at maging mature sa ating pong pananampalataya. Katulad po sa pagbibigay po natin ng COP, naalala ko po yung message before na nung God First Morning na kung ano yung kinumit mo, no matter what is the situation na dumating sa buhay mo, you need to kailangan mong i-fulfill yun. Hindi para bigyan ka ng rewards, kundi nananampalataya ka dun sa pinagbibigyan mo na someday somehow yung mga needs mo, yung mga pangarap mo, yung mga desire ng puso mo, ibibigay din ng Panginoon. We are not serving para ibigay ng Panginoon, para i-please natin siya, kundi manampalataya tayo na alam ng Diyos yung ating mga desire ng ating puso at ibibigay niya yon sa tamang panahon. Yun lang po at God First Morning po sa ating lahat. Thank you, kapatid na Rhea, sa iyo po magandang ibinahagi. Ano po? Mula sa ating chat box, mula sa ating headquarters, ang sabi po rito, principle, gumawa para kalwalhatian ng Diyos, hindi para sa gantimpala. Unahin ayusin ang relasyon sa nagbibigay ng gantimpala. Ang Diyos, tiyak na ang gantimpala. Hindi pinagpapaguran ang gantimpala. Ito ay natural na bunga ng tamang koneksyon. Ito ay kaloob. Walang gantimpala kung walang magpapala. Amen. Salamat po mula sa ating headquarters. Philippians chapter 1 verse 21. For to me to live is Christ and to die is gain. Ang sabi naman po ng ating director ng nasa na yun, si Pastor Ernie, yun. Even when my service seems unrecognized, I can persevere knowing God sees and remembers. Amen, mga kapatid. Opo, mga kapatid, ano po. Doon sa ating pong pagninilay-nilay, doon sa ating councils ng stewardship readings, ano po, ay binanggit din po doon na yung pinahahalagahan ng Diyos na lubos din, yung po sa mata ng ating Panginoon Diyos. Ano po? Yung pagtulong sa mahihirap, nabanggit din po doon, pagtulong sa mga ulila, pagtulong po doon sa mga inaangpi, ano po? Kahit tahimik daw po yan at hindi napapansin, nasabi po doon ay talagang pinahalagahan po ng Diyos ng lubos, mga kapatid. Kaya sa kanyang talaan, alam natin, walang maliit na bagay kapag ginawa po ito sa pag-ibig. Happy God First Morning po. Meron pa po bang gustong mag-share ng kanilang insights, reflections? Ang sabi ni kapatid na Jomar, talagang maaga kang gumising. Anong oras na ba dyan sa Australia, kapatid? Alam ng ating Panginoon ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya nga po, teka lang, nawala yung aking binabasa. Yun. Kaya nga po, sa lahat ng ating ginagawang mabuti, kumikilos ang banal na espiritu para maging lifestyle na po natin yung mabuting gawa na yon. Ganon din po sa pagbibigay ng COP. Yun, salamat. Salamat kapatid na Jomar, no? At talagang kahit nasa Australia ka, ay maaga ka palang nagigising dyan. Pastor Noel. Pastor Joey, okay po. Ang aking naiisip, ito siguro very practical para maintindihan natin, ano? Siguro ang maging yung buhay ng ating paglilingkod ay parang maglilingkod ng mga magulang sa kanilang mga anak. Diba? Ang mga magulang kasi kahit wala kang tatanggaping reward sa iyong mga anak, talagang maglilingkod ka, gagampanan mo yung responsibility mo dahil mga anak mo yan eh. Kumaga ay
wala kang hinihintay na kapalit sa kanila. Ako mo talaga yun. Paglilingkuran mo kasi talaga sila. Dahil sila ay anak mo, pamilya mo, higit sa lahat ay talagang galing kasi yan sa dugo mo. Kaya nga, kung ganun siguro ang magiging damdamin natin na maglilingkod na walang kapalit, dahil talaga yun yung lifestyle natin, yun ang buhay natin, mas maganda siguro. Mas kaakit-akit siguro yung paglilingkod natin sa harapan ng ating Panginoon. Yun yung aking naiisip. So, paano kaya makakakita ng magandang halimbawa para mabigyan ng ilustrasyon yung tamang uri ng paglilingkod. At yun yung nakita ko. Ito yung nakita ko, Pastor Noel, na ang mga magulang natin, wala silang tanging hinangad kundi ang mapaglingkuran ang kanilang buong sambayan, kanilang mga anak. So, in response, yung mga anak naman natin ay talagang nararamdaman nila yon at nagbibigay din sila ng katuwaan sa atin bilang mga magulang. So, ganon ang ginawa ng Diyos sa atin. Naglingkod siya sa atin dahil tayo ay mga anak niya. Dahil tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Ika nga. So, in response doon sa paglilingkod at pagmamahal ng Panginoon, bigay din natin yung paglilingkod sa Kanya. Okay, siguro yun yung pinakamaganda. Ibigay yung paglilingkod na nagbibigay kaluguran at kalulhatian sa Kanya na kung may reward man, ay sa bahagi na ng Diyos yun. Hindi dahil sa inaasahan natin yon. May nabasa akong article Pastor Noel, yun daw paghahangad ng reward o kaya gantimpala sa paglilingkod ay sumasa ilalim siya doon sa usaping greediness. Ano yung sa Tagalog yung greediness? Anong sa Tagalog yun? Yung greed. Sumasa ilalim siya doon sa, hindi ko kung yung Tagalog ng greediness. So yun. Sumasa ilalim siya doon sa usapin nyo. Kasi hindi ka pa nakapaglilingkod, may damdamin ka ng nag-aasam-asam na may reward kang tatanggapin. So parang pumapasok siya doon sa usaping kasakiman, parang ganun, kasakiman o kaya very subjective yung gusto mo mangyari sa buhay mo. So maglingkod ka muna, bigyan mo muna ng kaluguran ang Panginoon na gumawa ng kabutihan sa iyo at bahala na siya doon sa mga susunod niyang gagawin para sa iyo. So yun. Hindi kasi natin sakop yung reward Ang mayroong sakop, Diyos, siya yung nagbibigay nito kasi hindi tayo. So, with and without this, ay ibigay muna natin yung pinakamataas nating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Pastor Noel. Amen, Pastor Joey. Sa iyo. Pastor Noel. Yes, Pastor Meneses po. Sige po. Thank you po. Happy God first morning po mga kapatid. Purihin ng Panginoon sa napakagandang talakayan natin sa umagang ito. Gusto ko lamang po magdagdag at mag-reflect at mag-comment doon sa pag tayo ay naglingkod sa Panginoon, susunod na lamang yung mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Ang sa akin ay hindi pa tayo naglilingkod, Pastor. Nandiyan na yung reward. Hindi nakabase sa paglilingkod natin yung reward ng Panginoon. Ang Panginoon, from the very beginning, siya yung Diyos natin na mapagmahal, mapagbigay, mapagbiyaya. Kaya't yung paglilingkod natin, yan ay bunga na lamang sa atin at kanyang pagmamahal. Ngayon, maglingkod tayo at hindi maglingkod, ang Panginoon mapagbiyaya pa rin yan.
Di ba? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan pinasisikat niya ang araw sa mabuti at masama. Ang Panginoon hindi siya nagbibigay ayon sa ating paglilingkod o sa ating katapatan. Siya ay isang Diyos na mapagbiyaya at mapagmahal at mapagbigay. Maglingkod ka at hindi maglilingkod, hindi nababago yung kanyang likas na mapagbiyaya. Pinagkakaloob niya sa atin yung pantay-pantay, yung nilalanghap nating hangin, masama at mabuti. Ayan, ganyan ang Panginoon na hindi nakadepende yung pagpapala niya kapag tayo susunod na, hindi. Nauuna na yung kanyang pagpapala bago tayo sumunod. Maraming salamat po, mga kapatid. Ay, sala. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Meneses. Ang maganda po ninyong ibinahagi. Opo, mga kapatid. Ano po, nababanggit po doon na hindi lahat ng nauuna ay nangunguna din. Ano po? Kaya maganda po itong ating aralin ngayon na ito po ay binibigyan din ng ating Panginoong Jesucristo na ang huli ay maaring mauna. Ano po? Dahil ang Diyos po ay hindi tumitingin doon sa mga bagay na meron siyang, alam naman natin na kalooban na nais iparating sa ating lahat. Ano po? Kaya meron pa po ba nais mag-share po sa ating reflections, insights, sa ating counsels on stewardship? Pastor, sige po, Pastor Joey. Napakaganda ng tinora ni Pastor Meneses talaga. Kasi yun nga talaga ang likas ng Panginoon eh. Yun yung likas niya. Hindi na mababago yun. Kasi nga, siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Kumbaga ay hindi na kayang palitan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin. Yung lalagin lang tayo sang-ayon sa kanyang wangis, kagaya ng sinabi ko kanina, isang napakalaking bagay ay yung tawagin pa tayo sa larangan ng paglilingkod. Pribilehyo na yun eh. Pribilehyo na yun. After na tayo magkasala. Kasi nga, likas na ng Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, nasa bahagi ng Diyos yung pagkakaloob kasi nasa bahagi ng Diyos yun. Wala sa atin yun. Wala sa atin. Pero ang aking nakikita dyan, sapagkat realidad sa buhay po natin mga kapatid, kagaya ng ating pong focus na pinag-aaralan ngayon, whether we like it or not, dumating yung salitang reward kasi naglilingkod ka, yung ganon. Yung salitang reward, umusbog yung salitang reward o gantimpala kasi nga naglilingkod ka. So siguro yung salitang gantimpala ay hindi maiuugnay sa isang taong sabihin nating hindi nag-iisip doon sa ginawa ng Diyos una sa kanya. Nakukuha niyo siguro yung ibig kong sabihin. Ibig sabihin, hindi nagiging mahalaga yung salitang gantimpala doon sa hindi nakakakilala sa likas ng ating pong Panginoon. Pero, lahanin natin mga kapatid, whether we like it or not, ito ay praktikal na karanasan ng isang tao upang higit pa siyang sumulong sa kanyang paglilingkod. For example, mayroon tayong sa school para ma-motivate natin ang isang tao, ang estudyante na mag-aral na mabuti, minsan nagbibigay tayo ng reward. Ang tawag doon ay extrinsic motivation. Pero ang inaasahan sa atin, dapat yung intrinsic motivation. Wala mang ibibigay ay dahil nasa loob na natin talaga yung maglilingkod tayo. So, maski ang ating pamunuan, iba't ibang ahensya, ginagamit nila itong mga pamamaraang ito, yung intrinsic motivation, extrinsic motivation,
para lang ma-motivate yung isang empleyado, isang manggagawa na maglingkod. Kasi whether we like it or not, mga kapatid, ang karanasan kasi ng tao, nanlulumo ng hihina. At ang banal na kasulatan, kapwang ipinopropose po ito, yung tinatawag nating intrinsic at extrinsic motivation throughout the Bible. Okay. So, realidad po kasi sa buhay yan. Kaya lang mga kapatid, yung intrinsic motivation nga ang kailangan natin. Yung talagang bunga ng ating pong pagmamahal sa ating Panginoon, sa bahagi po natin, no? Bunga ng ating pong pagmamahal sa Panginoon, kaya tayo nakapaglilingkod sa Kanya. So, ang tawag dyan, intrinsic motivation. Okay. Ngayon, ang Panginoon ay naiintindihan niya ang kalagayan ng tao. Kaya, ipinopropose din naman niya extrinsic motivation. Kaya nga, may mga pangako siya eh. May mga pangako na buhay na walang hanggan. Ang tawag doon ay extrinsic motivation. Pero tingnan natin ito sa positibong pamamaraan. Hindi siya doon sa mayroong sabihin nating likas ng kasakiman. Okay? Yung sabi ko nga kanina yung greediness eh. Mayroon siyang likas na kasakiman. Eh, bibigyan ka na nga eh. Uunahin mo pa yung kaisipan na maglilingkod ka kasi nga mayroon kang tatanggapin. Automatic na yon. Bagamat nandyan na yan, may pangako na yan, pero hindi pa rin dapat yun ang focus natin. Bagamat ipinangako ng Panginoon yung buhay na walang hanggan, bagamat ipinangako ng Panginoon yung mga pagpapalang darating na yon, pero dapat pa rin nakatingin tayo doon sa magbibigay ng buhay na walang hanggan at magpo-fulfill ng kanyang pangako sa atin. So dapat ganun pa rin. Pero both intrinsic and extrinsic motivation ay pamamaraan ng Diyos upang palakasin niya ang kanyang mga anak na nanghihina na maglingkod sa kanya. At maging si Apostol Pablo, binabanggit din po niya yung extrinsic and intrinsic motivation para sa paglilingkod. God bless. Happy God First Morning. Salamat po muli, Pastor Joey. Diyokan po sa inyo pong magandang ibinahagi po. Ano po. Kaya, Pastor Noel. Sige po, Pastor Meneses. Thank you po. Ayaw ko naman kontrahin yung maganda yung sinabi ni Pastor Joey. Wala tayong, saludo tayo doon. Maganda yon. Kasi yung salitang reward, sa aking pananaw, sa aking understanding, yung salitang reward, para bagang mayroon muna tayong i-exert na effort para magkaroon tayo ng reward. Sa aking pananaw, itong reward, itong promise na ito ay human conception or human perspective eh. Kasi sa ating tinatawag na God's perspective, pansinin ninyo doon sa Genesis, sa chapter 1 verse 26, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at ibinigay niya yung pamamahala. Hindi pa gumagawa dito ang tao. Nandun na yung pagpapala, nandun na yung pamamahala, nandun na yung ibinigay ng Panginoon, yung kanyang pamamahala ay nandoon yung bunga, na kapag siya ay sinunod niya yung kalooban at salita ng ating Panginoon. Kaya nga hindi pa tayo gumagawa, hindi pa tayo kumikilos, hindi pa natin naaabot, hindi pa tayo gumagawa, nag-exert ng effort, nandun na yung reward. Kumbaga sa naglalakbay ay dadatnan na lang natin yung pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Hindi yung human effort o ano pa mang mga gagawin natin para yung pagpapala ng Panginoon mapa sa atin. Nandiyan na ang pagpapala ng Panginoon. Ito man ay physical, ito man emotional, spiritual, everything na pagpapala. Nandyan.
ibibigay ng Panginoon. Nakalaan na sa atin. Salamat po. Thank you po, Pastor Meneses. Muli sa inyo po magandang ibinahagi. Opo, no, na alam naman natin na ang gantimpala po ay katuparan. Pastor? Isa na lang po. Sige po, kapatid na Donnie. Opo. Simple lang po naintindihan ko dyan eh. Isa po yan, yung pong reward, isa po yan sa tinatawag nating universal law na kung ano po yung ating ginawa ay meron talagang consequence. Ibig sabihin, gumawa tayo ng mabuti, may bunga talaga yon. Maglingkod tayo sa Diyos, may bunga talaga yon. Sumuway tayo sa Diyos, may bunga talaga yon, whether we like it or not. Isa po yun sa tinatawag na universal law na ang nagkakaproblema lang po tayo dyan kapag tumutok po tayo dun sa mga reward. Pag doon tayo nag-focus, doon tayo magkakaproblema. Kasi ang totoo, alam naman po natin na binabanggit lang po ng Panginoon yon kasi nga tama naman po yung sinasabi na it will also motivate us in serving God. Pero yun nga po, kapag doon nga po tayo tumutok, gagawin ko to kasi magkakaroon ako ng ganito. Okay? Gagawin ko to kasi I will feel good. Gagawin ko to kasi magkakaroon ako ng pogi points, malilisya po tayo. Pero maliwanag naman po na talagang nandyan po talaga yan. Pero kapag in love po tayo sa Panginoon, hindi nga ho natin mapapansin yun eh. Yung mga reward na yun eh. Kumbaga, nandiyan na po yan eh. Hindi natin mapapansin, hindi tayo mapopokus. Napopokus po tayo sa ating pagmamahal sa Kanya dahil sobrang pagmamahal ang ginawa niya sa atin. Maski po sa pagsunod natin sa Kanya, sa 10 utos at sa iba pang mga utos, we do that dahil we are in love with God. So yun lang po, purihin ng Panginoon. Thank you po mga kapatid. Opo, ang sabi ni Pastor Ernie, rewards encourage believers to remain faithful, especially when service is unnoticed, difficult, or costly. Opo mga kapatid, sa lahat po na nagbahagi ngayon, salamat po sa inyo pong pagbabahagi. Na ang gantimpala po talaga ay patuparan yan ng katarungan ng ating Panginoon Diyos. Na ipinapakita niya na lahat ng ginawa ng tao, mabuti man yan o masama, may kaukulang po yan na kabayaran. Kaya ang mga tapat, ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, hindi ko nakakaligtaan yan. At hindi rin nakakalimutan ng ating Panginoon Diyos ang ating paglilingkod, ang ating sakripisyo at maging ng ating pananampalataya. Mula sa ating headquarters po, nagtaas po ang kamay. Sige po. Thank you. Pastor Noel. Pastor Jerry, opo. Sana ho'y ang aking salita ay abot pa sa oras. Ako po ay umattend ng isang klase. First time kong narinig sa isang grading class na napaka-motivating nung pong ginawa nung aming professor. Ang sabi niya ay, lahat kayo ay tatanggap ng A. In place na yung A, in place na yung A. Simula pa lang ho ng aming klase, in-announce na po niya yung napakasarap na announcement na kami po ay A na ang grade. Nakatutuwa mga kapatid. Pero yung kasunod ho na salita, ang A na yan sa bawat pagpunta nyo sa klase at bawat performance ng inyong gagawin, ibinigay po sa amin yung mga requirements para mapanatili po namin yung A na yon. So, ang amin pong ginawa naman, kami naman ho ay gusto talagang maging A. Ako po personally ay nagbasa po ako ayon po sa mga requirements. At habang ako po ay nagbabasa ng mga aklat ay gumaganda ho ang aking pananaw sa buhay. Habang ako ay tumutupad ng aking mga requirements, abay lalong lumiliwanag ang aking direksyon sa buhay. Naling nagiging maganda ang paliwanag ko sa mga kapatid kapag ako umuwi ng district. Habang aking ginagawa yung mga requirements, ako po ay napapabuti at ako'y tuwan-tuwa. At parang ayoko nang isipin yung A kasi araw-araw pinakikinabangan ko na po yung lahat ng aking mga pagtupad doon sa mga inilatag ng aking professor.
maihalin tulad ko po yan sa pinag-uusapan po natin. Totoo po, ang ibig sabihin lang po ng Panginoon kung bakit po niya ibinibigay ang pangako, lalo na ang pangako ng buhay na walang hanggan, ay hindi para po sa buhay na walang hanggan lang. Gusto ng Diyos na habang tayo ay naririto, kasi in place na po yung buhay na walang hanggan eh. Ibinigay na po yun ng Panginoon sa atin simula pa lang. Hindi pa nga po tayo pinanganganak. Naka-in place na po yun. Lahat po tayo ay provided na yung buhay na walang hanggan. Pero habang tayo po ay nabubuhay, na ayon sa ating napakagandang pagkakaunawa ng sinabi ng magbibigay ng buhay na walang hanggan, ngayon pa lang ho, pinakikinabangan na po natin yon. Kaya ini-encourage po niya tayong magbigay, ini-encourage niya tayong tumulong sa kapwa, ini-encourage niya tayong magsimba, ini-encourage niya tayong manalangin, ini-encourage niya tayong mag-ikapo, ini-encourage niya tayong magbasa ng Biblia, all the good works. Ini-encourage niya tayong gumawa ng good works. Ini-encourage na tayong maging faithful, mga kapatid, para ngayon pa lang ma-enjoy na po natin ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, every day is a promise of eternal life. When we live according to God's plan, eternal life may be in heaven, new heaven and new earth can be experienced today, because yung pong buhay na walang hanggan na yon ay sa piling lamang ni Jesus Christ. Walang buhay at reward kung wala sa piling ng ating Panginoong Hesus. At kapag nasa piling tayo ng Panginoong Hesus, hindi mapipigilang gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at maging tapat, sapagkat masarap mabuhay na nasa piling ng ating Panginoon. Amen. Pastor Jerry, ang ating mahal na Pangulo, salamat po sa maganda po ninyong ibinahaging insights. Ano po? Tuloy na po itong babasahin ko sa ating chat box. Ano po? Mula sa ating Executive Secretary, Pastor Raylord Reyes. The best reward we can long for in serving God is getting to know Him better and developing our relationship with Him deeper. This is the purest motivation we can have. We serve, we give, we offer our lives to Him to get to know Him more. Amen, mga kapatid. No? God first always, God first morning. Salamat po, Pastor Raylord Reyes, sa pong magandang ibinahagi sa ating pong reflection. Muli, sa lahat po na nagbahagi ngayon at maglilingkod pa sa ating United and Acts Prayer, salamat po na marami sa inyong lahat. Ano po, mula pa kanina sa panimula ng ating programa, at aking pong ipinapaabot sa inyo ang aking pasasalamat sa inyong pong pag-ibahagi at paglilingkod ngayon. Ngayon po, tumungo na tayo sa ating silent prayer, at ang Acts Prayer po natin, United Prayer, ay pangungunahan po paglilingkod ng ating butihing director ng Sabbath School, si Pastor Ernie Marin, ang Adoration and Confession, at ang ating Thanksgiving and Supplication, panguna ng ating kapatid mula sa Aurora, si kapatid na Rhea Necessity. Amen, mga kapatid. Ano po? Napakarami nating mga magagandang natutunan at napulot ngayong umaga na ito, no? Teka, narinig ba ako? Meron. Wala pa yung aking camera, nagbubukas pa lang. So yan, ano, yun nga, yung aking reflection sa umpisa pa lang, ay yun na yun. Ang ating paglilingkod, hindi dapat tayo naghahantay ng kapalit. Yan, ang ating paglilingkod ay wala nang iba, kundi ang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Panginoon. So yan po, ano, baka mamaya nag-aantay rin tayo ng kapalit. Naglilingkod. Pagka ating sinalimbawa yung ating pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng handog, baka may naghahantay tayo ng financial blessings, ano? Iwasan po natin yan, dahil maaaring tayo yung tinatawag na ang mga nauuna ay mga nahuhuli pala. Ngunit ang mga nahuhuli ay yun ang nauna. Ano ibig sabihin ito? Kung tayo ay nahuhuli, ngayon lang natin natutunan to. Nagtapat tayo ngayon.
Tapos hindi tayo umaasa ng anumang financial blessing o anumang kaligtasan. Pero tayo nagtatapat sa Panginoon, naglilingkod sa Kanya dahil pinapakita natin tunay na ang ating pag-ibig sa Kanya ay mahalaga. Yun ang ating motibo ng ating ginagawa. Ano po mga kapatid? Paano naman kung tayo hindi naglilingkod sa Kanya? Late tayo bumunta ng church. Ayaw natin tumulong sa church service. Ayaw natin tumanggap ng part. Pag may part time, magpapahuli tayo. Hindi tayo nagbibigay ng pasasalamat. Kulang yung ating tithes. Mga kapatid, baka naman maasa kayo ng reward sa langit, mga kapatid. Huwag na po kayong umasa. Tatapatin ko kayo. Hindi po natin ma-earn yung ating kaligtasan. Ngunit yung pananampalataya natin na sinasabi natin na walang gawa. Ito nasa lesson kagabi sa introduction, pananampalatayang walang gawa. Patay na pananampalataya. At ang patay na pananampalataya, mga kapatid, ay patay na kaluluwa. Buhay lamang yung ating diwa, buhay yung ating katawan. Pero tayo ay patay. Bakit patay? Dahil hindi nawala yung kamatayan sa atin kahit tinanggap na natin si Jesus. Tinanggap natin si Jesus bilang personal at tagapagligtas. Ngunit sa salita lamang. Diba? Sa salita lang natin tinanggap pag ganun. So kapatid, kung ikaw na nakikinig ngayon, isa ka sa kala mo naglilingkod ka na, ay hindi pala. Isa ka sa kala mo ay naunawaan naman ng Panginoon. Dahil walang-wala kami, hindi muna ako magbibigay. Ngayon gagawasin ko muna yung tithes. Kapatid, yan ay pananampalatayang patay. Hindi ito yung para sumbatan ka ng kapatid o kita. Ito yung panawagan ni Jesus sa iyo. Na bagaman nahuli ka, ngayon mo lang naunawaan ito ng gusto. Kapatid, hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Panahon na para magbago. Panahon na para magsisi. Panahon na para maglingkod sa Diyos ng buong puso. Ang motibo ay pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Hindi motibo na maligtas. Po? Yung kaligtasan, tinanggap na natin yan ng tayo may lubog sa tubig. Tinanggap na natin yung kaligtasan. Ngunit kung tayo ay wala namang ipapakita ang pagbabago sa ating buhay, nandun pa rin yung dati nating pamumuhay, mga kapatid, tayo ay nagkakamali ng ating pagkakapaniwala. Po? Nawa mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay maunawaan ito ng gusto. Lalo na yung mga naka-join ngayon dito sa atin sa live. Alam ko naririnig niyo ako. Alam ko hindi ko boses ito, mga kapatid. Si Jesus yung tumatawag sa inyo, sa atin lahat. Hindi ako lamang kasi baka ako'y mabiktima rin. Akala ko ako'y nauuna na. Nung pala ako'y nahuhuli, Sa mga kapatid ko, ang paglilingkod ay bunga ng ating pag-ibig kay Kristo na tinanggap natin siya bilang personal at tagapagligtas. Maglilingkod tayo ng walang anumang kapalit. Maglilingkod tayo kahit tayo man ay magkasakit, tayo man ay magutom. Maglilingkod tayo at magtatapat sa Kanya dahil minibig natin siya. Isang halimbawa ng magandang paglilingkod na walang kapalit, si Jesus Christ nung siya'y nasa lupa. Siya ba'y ayahay ang buhay? Siya ba'y mayaman? Siya ba ay naghintay ng anumang kapalit? No, hindi, mga kapatid. Ginawa niya yung tama dahil pag-ibig niya sa Ama. Pinakita niya yung tamang pag-ibig. Unconditional love, mga kapatid. So yan, yan, hindi po porket naghihirap tayo, ay exempted na tayo. Exempted na tayo sa paglilingkod. Hindi porket hindi tayo marunong magsalita, hindi tayo marunong manalangin. Ayaw natin tumanggap ng part, mga kapatid. Diyan tayo matututo sa pagtanggap natin ng part. Kaya mga kapatid ko, huwag nyo na hintayin bigyan kayo ng part. Akuin nyo na kung walang maglilingkod. Kailangan lumago ang bawat isa. Sabi sa lesson kagabi, sa introduction ng lesson 12, ay patungkol sa, patungkol sa paglago. Ayan. Paano mo malalaman na ikaw ilalago? Kung dati pa rin, nagano ka pa rin, late ka pa rin umaten, nakakita mo pa rin yung mga mali ng kapatiran, na nandududa ka pa rin sa pamumuno ng Panginoon sa iyong buhay, walang paglago, mga kapatid. Kaya alam ko narinig nyo ako, ngunit hindi ko ito tinig, mga kapatid. Pinaunawa sa akin to ng Panginoon para sabihin sa inyo, wag po kayo sa akin magagalit, mga kapatid. Kasi itaas natin ang papuri sa Panginoon sa umaga nito. Tayo manalangin, mga kapatid.
30 seconds silent prayer. Isama nyo na sa silent prayer nyo yung paghingi ng tawad at didiretso tayo after 30 seconds. Let us pray. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, aming amang banal na nasa langit. Maraming salamat po sa umaga na ito. Sa muli niyong paggising sa amin mula sa aming pagkakatulog. Isang halimbawa ng iyong pagmamahal na araw-araw namin natatanggap ang iyong mga blessings. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa lesson na ito at nagkaroon kami ng pag-asa. Pag-asa na kami magbago, pag-asa na kami lumago, pag-asa na makita namin ang tunay na layunin ng aming buhay. O dakilang Diyos, sa umaga na ito humihingi kami ng tawad sapagkat inakala namin nung una na ang aming binagawang paglilingkod ay sapat na. Inakala namin na kayo ay mapagpatawad, kayo ay okay lang sa inyo na hindi kami maging tapat sapagkat kayo mapagmahal. Inakala namin na sa pagtanggap namin sa iyo bilang personal at tagapagligtas ay okay na ang aming kalagayan. O dakilang Diyos, patawad po sa umaga na ito. Ang aming panalangin, araw-araw niyo po kaming patuloy na paalalahanan, patuloy na kami bilang tumanggap ng reward, makita namin ang iyong pag-ibig, makita namin ang iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, makita namin ang pagtawag mo sa amin sa bawat umaga, sa bawat araw ng aming buhay. At kami, bilang iyong mga anak, na tinatanggap namin na kami ay inyong anak, ay matuto kami na maglingkod sa iyo na walang hinihintay na kapalit, kundi puno ng pag-ibig sa aming Panginoong Hesus na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo po kaming maging tapat sa ano pa mang mga anggulo ng aming buhay, maging ito man ay sa ikapu at mga handog, maging ito man ay sa pakikipag-usap sa kapwa, maging ito man ay sa pagkipag-ugnayan po sa inyo, dahil alam niyo po ang laman ng aming puso. At kadalasan kami ay may mga palusot, may mga pagtanggi upang kami ay makaiwas sa mga tapat namin gawain. O dakilang Diyos, kami ay napakababa, kami ay makasalanan, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa inyong gabay at patnubay na kami natututo sa bawat umaga. Salamat sa iyong tinig sa pamamagitan ng mga pastors, mga kapatiran na nagbibigay ng reflections and lessons namin natututunan. Nawa ma-share din namin ito sa iba, lalo na sa aming mga anak, sa aming membro ng aming pamilya. Nawa sa aming sarili magawa namin ito na puno ng pagmamahal. Sa umaga na ito, nais naming sama sa panalangin ng bawat isa na narito ngayon, nakikinig, nananalangin, at nananampalataya sa iyo. Ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, ni Nanay Nerissa, kasama na si Veronica at ang kanilang buong pamilya, kainti ng recovery at healing ni Brother Reynaldo Eusebio. Dalangin din namin si Sister Belinda Salvania, Sister Job Barrientos Montigo, kain din si Ate Mitch, si Brother Josue Manikis, Sister Marites Corameng, Sister Neneng at si Brother June, ang kanilang buong pamilya, sambayan, Sister Marlene Garcia, at ang patuloy na recovery sila ay nagkaroon ng mali ng aksidente at ang kanyang tuhod ay medyo nasaktan. Hipuin po ninyo ito na mapagpagaling na kamay o dakilang Diyos.
Bigyan sila ng sapat na kapahingahan sa maghapon na ito upang sila ay makabawi sa kanilang pagkakapuyat. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Juliet Barcibal at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambahayan ni Sister Rosel Hernandez, kasama ang recovery, patuloy at kagalingan ni Brother Ramon at yung kanilang anak na mag-exam na nag-review, ay patuloy niyo pong samahan sa kanyang pag-review at sa kanyang exam, at ang gatimpala na kanyang matanggap ay makita niya na galing po sa inyo, dakilang Diyos. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Nimpa Rivera, ang kanyang mga relatives sa Bukidnon, ang kanilang simbahan sa Tabacao Church, ang sambahayan ni Sister Sweetie, Sister Elizabeth Eresa, Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambahayan nila Ma'am Femi, Ma'am Rachel, patuloy na recovery at kagalingan ni Sister Grace, at ang mga GAES, parents, pupils, and teachers, ang sambahayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, ang sambahayan ni Sister Jennifer Mendoza, ang sambahayan ni Brother, ni kapatid na Reynora Bencito, ang sambahayan ni Antonina Nunez, ni Sister Lita Manalungsong, Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ng bawat isa na narito ngayon. Nakasama namin na nalangin, di man nabanggit ang aming kanilang mga pangalan, ay alam niyo po laban na aming mga puso't isipan. Dinggin po ang aming panalangin ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Pagpalain kami sa maghapon na ito, kayo manguna sa aming pag-iisip, panalita at magawa upang kami maging karapat dapat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa umaga na ito. Purihin ang Panginoon. At ang devotional natin ay una matamlay sa una kasi kakaunti yung viewers siguro na puyat at naglingkod sa may mga activity sa church sa hapon, na puyat sa travel, malayo yung nainatinan na church. Ayan po, no? At ang linggo ay naging extension ng pagtulog, pero ganun pa man natapos na maganda yung devotional, isang napakagandang lesson sa umaga nito. Paalala at panawagan sa atin na ating i-correct ang dapat i-correct sa ating buhay. Sa mga nag-respond, salamat po. At sa mga nandyan sa background, salamat din po. At hanggang bukas po muli, mga kapatid, ating muling samahan ang bawat isa, kasama natin si Jesus sa ating paglago, sa ating pagbabago, sa ating paglalakbay na ito. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, Sister Sweetie, Nanay Nerissa, at si Sister Wilma Fernandez, at sa lahat na natin ay salamat po sa ating lahat. God first morning po sa atin. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.